this. A teacher is always wrong because when a teacher lectures or discusses things in her class, they say, napaka-boring naman ng klase ng teacher na yan. Sabi nung nag-observe sa high school, mga bata, pwede nilang sabihin yun. Kung nag-lecture si ma'am. Okay. When she gives an activity to her class or students, they say, tamad, tinamad na naman magturo si ma'am. Kaya nag-activity na lang yung mga bata. Pinasulat ng informal, formal team at kung ano-ano pa. Kasi tinatamad siyang magsulat. Kaya nagpa-activity na lang si ma'am. True or false? May mga nagsasabi ng ganon. When the teacher teaches in a very traditional way, they will say, what kind of teacher is this? Wala siyang innovation, hindi siya innovative. Masyado naman siyang traditional. Walang ka-innovative itong madam na ito, o sir na ito. But when she introduces games or drills or other activities that she learned or she read, they say her class is very unruly and noisy. I am a victim of that because when I was a teacher, I was a physics teacher, I was an earth science teacher, I taught biology and chemistry, and most of these subjects, we do a lot of activity. We do a lot of movement. Kaya sabi nila, maingay na naman yung klase ni Ronald. Yung principal namin, laging dumadaan sa aking klase, ang iingay niyo, sabi niya, pinagtuturo ako eh. Nagre-react yung mga bata eh. O halimbawa, yung activity na ibigay ko, bigyan ko sila ng bote ng magnolia. Bote ng magnolia soft drinks, milk drink. Ipasok niyo yung nilagang itlog sa loob ng bote nang hindi napapasa. Ay, hindi pa mag-uwi yung mga bata. Ang daming itlog doon sa classroom ko. Pag nadurog yung itlog, siyempre kakainin nila. Wala naman silang points. So, yun lang mag-isip ng paraan yung mga bata kung paano ipasok yung itlog na nilaga sa bote na hindi nababasag, maingay na sila. Okay. Another lesson that I do. Third law of Newton's third law. Ano yung Newton's third law? Kung natatandaan niyo pa, there is an equal reaction to an action. Ano yung ginagawa namin? Reaction at action yun. Nagpapalipat kami ng saranggola sa playground, sa loob ng classroom. Nagagalit si principal. Bakit kayo naglalaro, ma'am? Nag-aaral yan mga bata. Ang pag-aaral yan, Ronald, naglalaro sila, nagpapalipat. Ma'am, physics po yan. Mahala ka. May klase mong magulo. So, they say, when you introduce some games and other activities, they say your class is unruly or noisy. When she scolds students, yung disiplina niya, mga bata, they say, terror na madam yan. Huwag kayong pupunta sa klase niya. Huwag siya ang teacher niyo. Napakatapang ng madam na yan. Terror siya. But when the teacher doesn't mind her students, wala siyang pakialam, sasabihin nila, ano pa naman klaseng teacher to? Napakalinyang, walang pakialam sa mga bata. Ayun o, nagsusuntukan sa labas. Siya nag-make-up pa lang sa harap ng klase. O, di ba? Walang pakialam si ma'am. Pag pinapabayaan niya yung mga estudyante niya, pag strict ko siya, sasabi nila, terror. When a teacher submits her report early, they say, napakasipsip naman ng animal na yan. Pita-pita na naman yung pugyetan yan. Ayun, mamuna na naman, nagpapansin na naman, papita na naman, sige, kung sino man siya. And I remember, again, when I was a teacher, kung ang periodical test ng science ay umaga, first day of exam, mamayang hapon, nakasubmit na ako ng grade ko. I'm telling you, 2 days kasi periodical test sa amin sa Olongapo City National High School, science is always first day, umaga pa. So, pagdating ng hapon, yung aking grading sheet,
nandun na sa mesa ng aming department. At nagagalit yung mga teachers sa akin. We were 56 in the department. Kasi mapipilitan sila, mauobligan mag-submit na rin ng kanilang grading sheet. Bakit ang bilis ko mag-submit ng grades? Kada activity ng mga bata, sinusulat ko na kaagad sa aking lesson, sa aking class record. That's why my class record is a very dirty class record. Iba-iba yung sulat ng aking kamay. Kaya nung ako'y department head na aking principal, pag makita kong ang linis-linis ng inyong class record, pare-pareho yung stroke, ang ganda ng sulat kamay, isang beses lang ginawa ito sigurado ako. Tawa-tawa kayo, guilty kayo dyan, ano? So, when you submit your report, sasabi nila, stressor ito, nag-submit na kasi, kaya kailangan mag-submit na rin tayo. But when she submit reports very late, they will say, napaka-inconsiderate mo yan. Patawagan si Ma'am Maris, yun na lang sabi na, to centralize ko lang walang sa report na sinasabi, hindi makasabit ang buong meta, siya, dahil yung principal mo sa central, hindi pa nagsabit ng report. Diba? Ganun. Pag hindi kayo nakasabit, masama kayo. Pag nakasabit kayo ng maga, you're still bad. Wrong brain. If a teacher doesn't get promotion or doesn't get promoted, they say, nako, burara kasi yung madam na hindi marunong magtago ng mga records, ng mga documents niya, ng mga papel niya. Because this is very true. In my experience for so long a time as a school administrator, ito yung napansin ko. The teachers who are very good in doing their work, the teachers who are excellent and well-respected, they don't keep a records of what they do. Kaya hindi sila masyadong napropromote. But there are very good teachers in recording and documenting things. Kaya pag nagkaroon ng ranking, bakit na-promote yan? Siya may papel kanina Siya may papel, siya yung magaling mag-document. Pero alam ninyo na namumupya lang ng lesson plan sa inyo. Na hindi siya magaling magturo, na hindi siya mahusay, pero mahusay sa papel. So, many very good teachers don't get promoted because they say they don't know how to document their activities. But, if she gets promoted as well, yun na, nabanggit ko, they say, magaling yan sa papel. Lalo na ngayon, ang daming umiiyak sa akin. Sir, lang yung isang namin, anong gagawin namin? Bakit hindi niyo inayos noon? Kasi sir, nagtuturo na kami ng maayos, mas alam namin maganda yung ginagawa namin. Ito na ngayon, ang expanded career progression, papel ang labanan. So, tandaan niyo yan. Mali pa rin pala pag magaling kayo sa recording, When a teacher always obeys the principal or her school head, they say, ayan na si teacher Ted, principal's Ted, ayan na si Sip-Sip. Okay, yung mga iba, ayaw nang lumapit sa mga school heads nila. Yung mga iba naman, napakailan po, bahala kayo sa buhay mo. Kasi ako ginagawa ko to. And if a teacher does things on her own or expresses her opinion, they say, alam mo, katigas ng ulo ng teacher na yan. O yung mga ibang teachers sa inyo na nagsasabi ng laman ng puso at isip niya, baka nasabihan na kayo, huwag ka masyado kasi matigas ang ulo mo. Ayan, pinag-iinitan ka doon. At mapait yung mga ngiti nyo. Sino yung mga napag-initan at pinag-iinitan na dito? Nako, lalo pumakla yung mga ngiti nyo, nakikita ko kayo kaya. Ayan. Malis, tignan mo yung mga ngiti nila. If she does things on her own, yun nga, sasabihin nila hard-headed siya. But when she stays beyond official time in the school, pag nag-i-stay siya beyond official time, they say, nako, ito na naman ito, hindi marunong mag-manage ng time. Kaya, imbis na makauwi ng maaga, hapon na nandun pa sa klase. But if she goes home early, immediately after the class, sasabihin nila, ito naman ito si Boy Takas.
O yung ang gusto ko yun. Hindi ba bumitakas pa sa inyo? Lalo mo ito kasi nila, si Puy Takas, wala mang kakunin pinipilit yan. Pag hindi kayo uwi ng maaga, sasabihan ka naman, hindi kayo marunong mag-manage ng time. Pag umuwi naman kayo ng maaga, Puy Takas, isang kayo lulugar. A teacher seems always wrong. But when a teacher dies, no one can take her place in the hearts of those people whom he or she has touched. In closing, I'm going to tell you a story, true to life story ito. It happened when I was newly promoted in Balanga City as superintendent there. Siguro mga 2 weeks or siguro mga more than 1 month. While I was signing documents in my office, a teacher, maganda si madam, pero may edad na siguro mga nasa 50 plus na, 55 pataas. Si madam, naka-uniform, maganda siya, maputi. Pagpasok na ganyan, pagbukas ng pintuan ay humagulugul siya na sabay sandal sa pintuan na umiiyak, nakala mo may patay. Alam niyo ako pagdating sa mga ganun, I know how to put jokes ko minsan. Ma'am, ba't ka umiiyak? Walang patay dito. Sabi ko, sabi, do you know what the teacher did? Lumuhod mula sa pintuan, naglakad papunta sa upuan ng aking table. May upuan dito. Andito ako sa lugar na ito. From there, lumuhod siya na umiiyak, may hawak na papel na isang buong kopundan. Ma'am, ba't yung ginagawa? Hindi po ito simbahan. Ako na naman. But the teacher doesn't mind it. Basta pumunta siya doon, umupo sa upuan ko, umiiyak, dala yung papel. Sabi niya, sir, utang na loob, tulungan mo po ako, binigay niya sa akin. Yun, papel na ganito kalaki. Binasa ko 10 listahan ng medical books. 10 listahan na medical books, pero review materials yun. Sabi ko, ma'am, ano to? Sir, tulungan mo naman ako. 10,000 yan, sabi. Hindi ko po kailangan ng anak ko yan, sabi niya. Sabi ko, bubuyan ito makantang to. Sabi ko, first time ko mamit, ganito ako sinasabi sa akin, teka, may sayang yan ito na pala. Sabi ko, ma'am, sige, kain muna kayo. Pinakain ko yung matanda. Pinawagan ko yung principal. So sabi ko sa principal, Sir, si Sir Arlan Capili, Assistant Superintendent of Babalatan City namin. Siya yung principal ng Bataan National High School during that time. So I asked him, Sir, do you know this lady? Itong itsura niya kasi hindi ko tinanong yung pangalan. Ay, sir, si Ate Nida yan. Sabi, nandito siya, may hinihingi sa akin, may libro, ikwento ko sa Arman kung ano yung libro yun. Ganito yung kwento. Yung nanay na yun, may isa siyang anak na napakagaling, napakaganda, napakabait. Nakatapos na siya ng kanyang BS Medtech Technology sa CEU with honors siya noong unang grade. Tapos, gusto niya maging doktor, ginawa ni nanay lang ng paraan. Alam niyo kung ano yung ginagawa pala ng nanay na yun? Tuwing alas 6, ang morning mass in Balanga is 5 to 7 kasi. Tuwing 5:30 or earlier, mula sa pintuan ng simbahan, papunta sa altar, umiiyak ang nagdarasal hanggang makarating sa altar, hihiga siya sa altar na nananalangin. Ito ang tanong ng mga tao hindi pa nakakaalam. Ma'am, bakit po kayo namamanata? Ang sasabihin niya, gusto ko pong makatapos ng doktor ng aking anak, pero wala po akong kakayahan. Tinanong ko kay Sir Arman, ano yung walang kakayahan? Sir, hindi na niya alam kung kailan panahon na wala pa yung kanyang ATM. Lahat ng pwedeng utanan na. Pero yung mga pinagkakautangan, siguro sa awa, nakikita nila yung puso ng isang ina, ng isang teacher, hindi na nila sinisingil. Walang ATM, di walang pambili ng pagkain. Pero araw-araw, almusal, hanggang gabi, meron na siyang midnights na. Saan nanggagaling yun? Dahil nakikita nila yung teacher sa kanya, isang ina, nandun siya sa simbahan, lahat ng mga tao binibigyan ng pera, binibigyan ng pagkain.
So, fast forward tayo. Nakagraduate si Doktora. Because again, she has a very high score in their medical exam. Tapos natandang i-honor din uli siya. Kinuha na ang Australia, New Zealand, Canada, United Kingdom, London, and other countries. Ang ganda ng offer sa kanya. Gustong-gusto ng utak niya ang pumunta, pero yung puso niya may nagsasabi na hindi dito ka. Fast forward again, namatay yung nanay. Namatay yung nanay. Alam niyo ba, every night, napakadami ang taong pumupunta doon sa kanya. May nagulat si Doktora. Napakakalibang teacher ang nanay ko. Napakamusay bang teacher. Until may nagsabing teacher sa kanya, ikwinento yung sakripisyo ng isang nanay na guro. Kung paano siya naging doktora. Muntik nang mahimatay si Doktora, naglupasay siya, niyakap yung kabaong ng ina. Walang words, only cry, tears. But it speaks a lot of words. Sabi niya, naintindihan niya kung bakit hindi siya dapat umalis ng bataan ng Barangay especially. Dahil bawat taong pupunta sa kanya, malay ba niya na nag-ambag sa nanay niya na dahil teacher, pinagkakatiwala at pinahal ng mga tao at sisimba, kaya nagbibigay sa kanya. Do you see the kind of teacher that lady was, kasi namatay na, lalo hindi umaalis sa doktora doon dahil bawat pasyente, masaya siya naglilingkod kasi baka